Magmula noong sabihin ng Blackwater Bossing na available for trade na, yung mga top players nila ay hindi na nakapagtataka na maraming mga teams ang interesado dito kay Berfield at David. Pero ngayon daw, itong Magnolia Chicken Templados Hotshots, ibang player daw ang tinitignan dito sa Blackwater Bossing. At ang tinutukoy natin ay itong si Dalf Panopio. Si Dalf Panopio ay isa doon sa mga top rookies nung nakaraang draft at maraming na-impress na laro nito dito sa Blackwater Bossing. Yun nga lang, unfortunately na-injure siya dito sa PBA Commissioner's Cup kaya hindi siya masyadong nabibigyan ng maraming minuto. Pero sa kasalukuyan mukhang gusto raw nitong si Dalf Panopio na ipakita na kaya pa rin niya. At dahil dyan itong si LA Tenorio mukhang gusto itong makuha para itandem dito kay Jerome Lastimosa. Medyo malakas na tandem talaga itong si Jerome at itong si Panopio kasi complementary yung laro nila. Si Jerome Lastimosa, alam natin yan na yung isang scoring guard, no? Pero itong si Dalf Panopio naman, more of a playmaker. Kaya actually, pwedeng pagsabayin yan itong si Coach Tenorio. Shooting guard si Jerome at point guard itong si Panopio. Pwede rin na pag-alternate niya. Starter si Jerome at backup naman itong si Dalf Panopio. Maganda yan para dito sa Magnolia Hotshots. Ang isa pa, dahil hindi nakapaglalaro itong si Dalf Panopio, medyo bumaba ang trade value niya. So hindi kinakailangan magbigay ng top player ng Magnolia para makuha to. Pwede na siguro kahit si Chris Koo nang maging kapalit nitong si Dalf Panopio at yan yung dahilan kung bakit marami naniniwala na ito'y malapit na mapunta sa Magnolia Hotshots. Kung sakasakali nga na ito'y malipat dyan, hindi na ako magtataka talaga kung ito yung player na magagamit talaga at mabigyan ng mahabang minuto ni Coach Tenorio dahil alam naman natin, seryoso itong Magnolia dito sa kagustuhan talaga nila na makaabante na sa PBA Finals at manalo na ulit ng kampyonato pagkatapos ng 8 seasons. Kaya magandang move ito. Sa ngayon naman, ang Meralco Bolts daw ay isa dito sa mga teams na nag-i-inquire tungkol dito sa big man ng Terra Firma na si Jeyo Chu. Alam natin na itong si Jeyo Chu ay nasa kampo ng Terra Firma at ang Terra Firma ay farm team ng SMC. Pero willing daw itong Magnolia, itong Meralco, na i-offer yung kanilang veterano na si Raymond Almasan para dito kay Jeyo Chu. Mukhang gusto raw kasi ng Meralco na magkaroon sila ng mas athletic na twin tower sa pamamagitan nitong si Jeyo Chu at itong si Brandon Bates. Parang yan yung nakikitang future nitong Meralco Bolts pagdating doon sa kanilang center position. Kaya naman sa tingin ko, malaking tulong talaga to sa Meralco kung sakasakali. If ever mangyari nga ito na magawa ng Meralco, sa tingin ko, magiging isa sila sa mga top contenders lalo na pagdating sa Philippine Cup. Hindi biro itong magiging kombinasyon ni Brandon Bates at Jeyo Chu dahil pareho yung 6'10 players. Sabi nga nila, hindi ka makakapulot ng 6'10 players dito sa Pilipinas. Kaya nga itong gagawin ito ng Magnolia, ng Meralco. Sa tingin ko may blessing talaga yan ditong management. Isa sa matagal ng pagkukulang ng Meralco yung kanilang big men. Tumatanda na to si Almasan pati na si Cliff Hatch. Kaya yung pagkuha dito kay Jeyo Chu magiging malaking addition yan para dito sa kanilang roster. At kung ikaw naman to si Nenad Vucinic, magagamit mo talaga sa depensa yung dalawang nabanggit na players. At yan yung dahilan kung bakit sila ngayon ay isa doon sa mga teams na sinusubaybayan ng mga fans. Lalo na at alam natin na sa darating na Governor's Cup may height limit sa import. So mukhang kailangan talaga na kumuha ditong Meralco Bolts ng mga matatangkad na players na magiging sapat para makasabay sila dito sa mga malalaking teams na ngayon sa PBA. Kaya nga sila ay determinado na ma-acquire si Jeyo Chu mula dito sa roster nitong Terra Firma na willing naman makipag-usap kahit kanino.